Good morning po. Ayan, let's start. Ayan, let's give the highest praise to the Lord. Pagkat sa kanyang easy scripture, Psalm 100 verse 1, make a joyful noise unto the Lord. May siya, may tuwa sa piling ng Diyos, sa pagkakas
every Sunday po yan, dito tayo sa Jasmine event. Eh, sino po pinagpala sa umaga nito sa ating kawitan? Thank you, Lord, dahil binigyan tayo ng boses, lakas para sumayaw, pumalakpak. Yan, thank you, Lord. Ayan, salamat sa Panginoon. Yan po, every Sunday po yan, 8:30. Yan po po, prayer time po tayo dito. Yung mga intercessor po, sino po yung gusto mong i-join, punta po lang na medyo maaga para po mag-pray. Ayan po. Ayan, yung Sunday school, ilan na po yung kids natin ngayon, kaya maya-maya mag-gather sila dun sa sulok. Ayan, thank you, Lord. Ayan nga po, yung intercessor. Ang intercessor po, ayan. Lagi po yan. Ayan po yun po ang pundasyon ng ating church. Bakit tayo nandito ngayon? Ang intercessor po, ayan. At yan po, Pamela Altar, sa bahay-bahay po yan dati. Ngayon po nandun na tayo sa Miriam Chamber. Yan, every Wednesday, kung sino po yung available, punta po tayo dyan. Ayan, thank you, Lord. At yung BBS po, yung mga teacher, ayan, yung mga teacher po, may video po yung mga BBS. Yan po yung BBS po yan, saka yung outreach kahapon. Ayan. Anniversary po nila sa Luzon kahapon. Thank you, Lord. Kahit may mga bata umiiyak. Kambal po. Yan. Thank you, Lord. Ayan. Palakpakan po natin mga teacher. Ako po sa Luzon. Ayan, thank you, Lord, sa buhay nila na binigyan ng talent para i-guide yung mga bata natin doon. At pag marunong na silang magbiyahe, kasama na natin sila dito every Sunday. Ayan po. Thank you, Lord. Ayan. Palakpakan mo natin ang ating kids. Ayan. Thank you, Lord. Ayan po yung dahilan kung bakit may kids sa ating ngayon. Ayan. Susunod sila. Ayan. Thank you, Lord. Kahapon natutuwa po ako pagdating ko, may nag-bless agad sa aking bata. Nakikilala ako kaya. Thank you, Lord. Baka kinalala kayo sa Luzon, ha? O, kasi po, dinala sila dito sa Odaya. Ayan. Yung ating magiging na mga teacher. Ayan. Thank you, Lord, sa buhay nila. Kahit umulan, umaraw, nandun po sila. Talagang binibigyan nila yung the best effort nila kay Lord. Ayaw.
na nagpunta doon. Medyo hindi po kasi kaya nga parang naisip ko si Pastor na 25 years na po in church. Tapos si Pastor ginagawa niya pa rin ko kasi yun, Sabado lang yun Tapos medyo mahirap na sustain 1 year kasi minsan may times na nakakatamad yun ulit. May times na nakakatamad stay times na nakakapagod kasi syempre minsan may iba pa akong buhay. Wow, diba? Like, iba pa akong buhay and may work pa ako and minsan nakakapagod din sa work. Tapos syempre may meron pa sa bahay, mga may issues sa mga ganun. Tapos wala pa tayo eh. Hindi pa naman kasama. Dati kasama. Hindi na siya kasama ngayon. Tapos, sobrang grateful lang ako kay Lord. Saka, pinag-teacher rin niya sa Amazon. Saka, consistent doon pa ako rin nandito ngayon. Isang taon. May isang Sabado lang hindi nagkasakit siya, hindi kami pinakain ng Abraham. Pero okay na. Ayun, sobrang grateful pa ako sa lahat ng prayers, no? Tapos, hindi siya talaga kaya mag-isa. Nung kahapon kasi parang biniro ko ni na Abraham na, hindi ko na lang mag-isa pumunta kasi nag-aaway YA sa youth. Ikaw na lang pumunta, pero pabiro lang, di ba? Tapos yung na-realize ko, sabi ko sa kanya, huwag mo akong hinahamon na, kaya ko yun. Ginagawa ko yung dati, since 16 ako, nag-aaral siya akong mag-isa, ganyan. Tapos nagpupunta ako sa kanilin ng bahay mag-isa, ganyan. Tapos pagdating ko doon, na-realize ko, hindi ko na pala kaya. Parang tandala ko lang. Hindi ko pala kaya mag-isa. So, sobrang thankful po ako sa inyong lahat. And yung prayers, mahalaga po yun para sa mga bata. Anong next yung sa na lang? Ay, yung sa kids na isa na. Ayan. Tapos ito po, if manotice nyo po, meron lang delay kasi nagkaroon din po ng BPS and outage. So, ako naman din po masagad yung teachers and mas mapapagod yung kids. Pero, and majority kasi ng kids nasa outreach din. Pero since November pa naman po yung recita nila, tapos na yung ibang BPS. Mag-imbititan na po kami ng mga volunteer teachers and continue na lang po if may interested pa po kids na mag-sign up. Mag-release na po kami schedule. Thank you po. Patuloy po natin isama sa prayer yung mga kids doon kasi balang araw po sila yung gagamitin ni Lord sa lugar ng Luzon. Kaya salamat po sa Panginoon dahil in-extend tayo doon. Thank you, Lord. Ayan yung Rev Jean po, June mamaya, 2 p.m. Alpha Course. Ayan, Alpha Course po mamaya, alas 2. Yung mga youth po, attend po kayo dyan mamaya. Ayan yung solo parent po. Natuloy din. Thank you, Lord. Sa pagkakaisa, nagkaroon na rin ng opo. Uy, bago yung pupuntahan nyo Bakit ka wala Ayan po, magkakaroon po tayo ng prayer and fasting sa John 29 hanggang July 1 po. Magpapalista po ba? Hindi na. Magpapalista lang po kung sino yung kukuha ng mga slot na yung available yung pong slot. Sige po. Ayan, online po yan. OA, online addiction. Ayan po. Revgen din po yan. John po kayo itong July. Ayan, sige po yung mga Revgen dyan. Kaway-kaway. Ayan. Revgen din yan. Ang dami yung event Thank you, Lord. Di sila napapagod. Talagang yung strength ni Lord talagang binubuo sa mga Revgen. Ayan. Okay. Yan, thank you, Lord. Yung ating pong mga puso, ihanda na po sa ating prayer corporate po. Ayan, good morning po.
Kala ko, tinatawag ko kami lahat. Sabi ko, alright, yes, Bitay, let's all pray as one church family. Let us bow our heads, eyes closed, and with all hearts let us give thanks and praise our Almighty Father in heaven. Yes, Lord, we thank you for all the chances that you gave us through we missed some, but you never left us behind. You always shows us how much you love us and how faithful you are. With all our hearts, we humbly ask for your forgiveness, Lord, for all the wrong we've done through our minds, words, or acts. Make us strong, Lord, to overcome any attempt by the enemy to destroy our faith. And now, we would like to ask you, God, to hear our petitions for our society. We ask for peace, Lord, and hindi po hinit sa inyong kaalaman ng Panginoon yung particular sa Middle East. Hinihingi po namin ang kaayusan, Panginoon, at mag-stabilize na po ang presyo ng langis na siyang nagkukos ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nakaka-apekto po sa mga mamamayan. Inihihin po namin, Panginoon, na magbukas na po uli ang mga trabaho sa bansang ito, Lord, para ng mga kababayan namin na nagtatrabaho sa pinagsilangan ng Panginoon ay makabalik na po sila para sa kanilang paghahanap buhay, Lord God. We ask for revival, Lord, sa lahat ng mga bansa. The more closer to you po ang mga tao, Panginoon, the more na magiging maayos po ang aming pamayanan. And for the Philippines, Lord, we ask for wisdom, righteousness, and courage para sa lahat po ng mga Pilipino, Panginoon. Maging vigilant po kami, Lord, sa lahat po ng mga nangyayari, Lord. At ipamulat ito sa aming Panginoon na makita namin, ma-detect namin kung ano yung totoo at sa hindi totoo. Paniwalaan po namin, Lord, yung mga hindi totoong balita. And Lord, sa nangyayari sa Senate namin, Panginoon, ikaw po ang magbigay ng peace sa kanila, Lord. Magkaroon po sila ng pagkakaisa. Yung mga puso nila ay madirect sa isang goal para sa kapakanan ng mga mamamayan ng bansang ito, Panginoon. And tawa, Lord, ang lahat ng mga Pilipino ay magkaisa sa panalangin para kasama ka namin bansa. Maging ano man ang mga religion namin, Lord, maging isa ang goal namin. Yung mapabuti ang mapaunlad ng aming bansa. Manaig na po, Panginoon, ang katotohanan na lumabas na po ang totoo sa mga iniistigahan po ngayon. Kung sino man po yung may mga kasalanan, Lord, magkaroon na po ng justice, Panginoon. And we pray, Lord, sa aming Church of Blessed, Taytay, Panginoon, patuloy po namin dito dinadalangin sa inyo ang bawat pamilya, Lord God. Magkaroon po kami ng commitment sa inyo, Lord, sa pag-attend ng worship every Sunday, Lord. At kami po ay manalangin ng taimtim at balakumpay para sa kingdom na ito, Panginoon. We ask for your provision, Lord, sa lahat ng family, lalo na sa mga bata ngayon na malapit na po ang pasakan, Panginoon. We ask for your protection din, Lord, sa lahat po ng mga nagtatrabaho, lalo na yung mga bumabiyahe, Panginoon. Covenant protection po sa kanilang pagpasok.
we pray, Lord, na i-cover mo po kami, Panginoon, sa pagbabago ng panahon, Lord. Ilayo niyo po kami, Panginoon, sa anumang mga sakit na dulot ng kabagat, Lord God. Patuloy rin po namin tinataas sa inyo, Panginoon, ang pangangailangan ng aming church, lalo na yung every week para dito sa Jasmine's Place, Lord. Ikaw po palagi ang mag-provide ng lahat na aming pangangailangan. At nawa, magkaroon po ng desire at maturity ang bawat isa, Lord. And we commit faithfully, magbigay kami ng time para po sa lahat ng gawain. Maging involved po kami lahat sa mga ministry. Magkaroon din po kami ng kahit isang tao na may pag-pray in every week. Lord, we ask for your wisdom sa nararating na 20th anniversary ng aming Church of Blessed by Thy Lord God. Iliblo po kami, Panginoon, sa mga dapat namin gawin, sa mga plano na aming i-fulfill, Lord God. And pinag-pray din namin, Panginoon, ang CSPQC, Panginoon, na nag-celebrate ng anniversary nila. Let your joy be filled in the place, Lord. Your presence, maramdaman po nila, makatagpuan nila, Panginoon, sa kanilang pagdiriwang ngayon. And Lord, inatasin po namin sa inyo ang aming mga kabataan, Lord God, sa kanilang mga summer programs, sa BBS, and sa music and dance workshop, sa mga voice lessons and praise and worship team, sa alta nila na ginagawa. Panginoon, magkaroon po sila ng time na mag-end sa ganito, mga gawain para lalo pa kung lumago ang kanilang faith sa inyo, mas lalo pa lumalim ang kanilang magkakakilala sa inyo. At ganoon din sa mga churchmate namin, Lord. Magkaroon sila ng relationship sa bawat isa, hindi lang basta sila magkakakilala, kundi lang magkakakilala sila bilang magkakapatid at magkakaibigan, Lord. Magkaroon sila ng connection at love sa isa't isa, Lord. And we pray din, Lord, sa lahat ng pastors namin sa CSP International, Lord God. We ask for your provision and favor sa kanilang mga pangangailangan sa lahat ng pastors namin, sa kanilang pamilya, Lord God. Ikaw po palagi ang mag-guide sa kanila. Ikaw po ang mag-lead sa mga pastors namin para ma-share din po nila sa amin, Lord. And itinatasin po namin ang Church of Blessed QC na nagpapagawa ng kanilang sarili building, Lord. Lord, continue to amaze them, Lord, with your provision na matapos na po nila, mabuo nila ang kanilang ginagawang building, Lord. Kung saan doon sa place na yun, mag-grow sila, Panginoon, kasama yung mga tao sa paligid na yun. We also pray for our Church of Blessed by Thy Lord na bigyan niyo po kami ng sariling place, Lord, in your time, Lord God. Kung ano po ang hilingin niyo, Panginoon, pag-iintay po kami, Lord, sa tamang panahon at sa tamang oras, sa tamang lugar, kung saan po kami dadalhin, Panginoon. We ask you, Lord, na ang lugar na iyon ay komportable, accessible, may sapat na place para sa mga bata for Sunday school. Lord, ang place na iyon ay i-bless mo, kasama ko ng mga tao
Okay, sige, palapakan natin si Lord. Yan, happy first Sunday of June. Ano ba? Nakakalahating taon. Yan, sige. At dahil po first Sunday of June, tayo po bilang isang pamilya ay magkakaroon po ng Lord's Supper. Sige, tayo po tayo lahat as we partake of the Lord's Supper. Panalangin natin yung ating pagsasalusaluhan. Sige. Panalangin tayo. Pagpalang Diyos, tunay nga Lord, pinapala niyo ang lupa para Lord ito ay magbunga. At itong bunga na ito pagsasaluhan po namin sa anyo po ng tinapay at katas ng ubas. Kaya hingin po namin, we ask Father, bless and sanctify this communion elements, Lord, na aming gagamitin, Lord. Bless the bread which we will partake. Bless, Lord, the fruit of the vine which we will drink, Lord God, as we commemorate the Lord's passion, death, and glorious resurrection, Lord God. Gawin po namin ito ng buong pananampalataya, Lord God, at ako sa aming mga puso. Yan ang aming panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Sige po, communion servant, andun po yung element. Sinong mag-serve po? Communion servants. Hindi pa, muna lang po kayo at isa-serve na lang po sa inyo. Bali po ako kayo ng isang juice, sa isang tinapay, and sabay-sabay po natin iinumin at sabay-sabay po natin kakainin yan. Okay? So habang kayo po ay pinagtilingkuran, paalala lang, yan po ay hindi pa kapirasong tinapay na hiniwa at juice na hinati-hati. Pinagpay na po natin yan, sinisimbolo na yan ang katawan ng tugon ng ating Panginoong Isus. Yan. So dito sa church, we practice two ordinances. Anong ordinance po? Pagsunod. So we practice baptism, water baptism, saka communion. And sa communion, lahat welcome kung makibahagi. Kahit po hindi pa natin na pamilya, kahit po panauhin or mga bata, pwede po mag-isa. Kaya lang, gabayan nyo lang po yung mga bata. Okay? Tapos, magandang paliwanag po dyan. Gawin po natin yan ng may pananampalataya. Gawin po natin ng may respeto. No? At gawin po natin yan ng may pag-asa. Lord, hingahan niyo pa po ang aking pananampalataya. Ginagawa ko po ito bilang pag-alaala sa ginawa ni Jesus para sa akin. Kaya ngayon, kung meron na makakapigil o makakapigil para makisama tayo sa banal na hapunan, maganda makipag-ayos tayo sa Panginoon. Magandang magunita yung sinabi ni Juan, ni John, sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive and cleanse us from all unrighteousness. Kaya kung mayroon pong unrighteousness sa ating kalagitnaan, ilapit natin sa Panginoon, ihingi po ng kapatawaran. Hindi makapatawaran. Dapat na tayo sa Kanya. Ang ganda, ang Diyos mismo yung nag-i-initiate, sabi nga sa Isaiah, come, let us reason together. Kahit na gano'ng kadumi ang iyong pagkakasala, pwede kong linisin. Kaya lang tayo ay lumapit sa Diyos. Sa ngayon, isang pamilya, lumapit tayo sa ating Panginoon. No? Lumapit tayo sa ating Panginoon, kalinis, para kung paano, bago kumain, nagugas tayo ng kamay, o bago pumunta sa isang handaan, tayo, di ba? Malinis na pananamit, maayos na pananamit. Ganun din ito. So let's pray and set ourselves right before the Lord before we partake the Lord's Supper. Let's pray. Faithful Father, we thank you for giving your Son Jesus as an atonement sacrifice. And thank you, Holy Spirit, for giving us the spirit of conviction, not condemnation. Salamat po na sa inyo walang condemnation, but only conviction, Lord God, and hope. Kaya hinihingi po namin, patawarin niyo po kami sa anumang pagkakamali, pagkakasala na nagawa po namin sa aming isip, sa aming pananalita, sa aming damdamin, maging sa aming mga ginawa o hindi nagawa. Lord God, hinihingi po namin at inilalapit namin sa ito, sinusuko po namin ito. Lord God, kung meron po kaming habit, Lord God, na hindi mapigilan, Lord, sinusuko po namin sa inyo ito. Palayain niyo po kami, Lord. Gawin niyo po kami marapat na mag-istahal ko. It is worthy to partake of the Lord's Supper, Lord God. Para po wag mangyari, sinabi ni Pablo na kaya marami sa inyo, hindi na namin isipan. So, dahil pakikisalo kayo dito na hindi karapat-dapat. Kaya, Lord, we ask, make
of your supper. Malalakunan bilang pagpunita sa inyong ginawa para sa amin. Amat po, tinatanggap po namin yan ang patawaran, ang kaayusan, ang paglilinis, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige mga kapatid, bilang isang pamilya, Church So Blessed, tayo po ngayon ay magsalo-salo with partake of the Lord's Supper. Yan. For I share to you what I see from the Lord. So the night He was betrayed, He took bread, tinapay, after giving thanks, broke the bread, symbolically, showing na yung kanyang katawan ay nagkasugat-sugat. No, His body was broken so that tayo ay maging buo, so that we will be made whole. As we partake of this bread, Lord, God, sabi niyo po, do this in remembrance of me. Do this in remembrance of me. And Lord Jesus, we remember your passion and death, and of course, your victorious resurrection. Dahil po doon, God, kami po ay nagkaroon ng kapatawaran, pero sa lahat, Lord, nagkaroon kami ng shalom, kabuuan, nothing missing, nothing broken. As we partake of this bread, Lord, kung meron pong brokenness sa aming pangangatawan, Lord, sa aming pagkatao, restore in Jesus' name. In Jesus' name. Sige po, let's partake of the bread. Panginoon, humingi po kami ng kagalingan sa anumang karamdaman sa aming kalagitnaan. Any infirmities, Lord, in our midst, Lord God, physically, we claim healing, Lord, and restoration. Hindi lang po pagpapagaling, kundi pagpapalakas pa at balik ng aming kalakasan, Lord God. Lord, kung meron po sa amin may karamdaman sa mata, sa tenga, Lord God, may karamdaman, Lord God, sa katawan, Lord. Meron pang imbalance, Lord God, sa dugo. We claim healing in Jesus' name. Lord God, pananakit ng ulo, ngipin, in Jesus' name, healing flow right now, in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Kung meron mahal sa buhay, Lord, we claim healing, Lord God, there. Lord, mag-undergo ng procedure, Lord God, operasyon. We claim healing for that loved one as we partake of your body, Lord God, in this supper. Kung ano pa na. Sige, claim mo lang kung kahit hindi nabanggit, nakaramdaman, claim mo your healing. Sige, the same way after supper, pagtaka, again, after giving thanks, gave it to his disciples, saying, take this, all of you, and drink. This is my blood, which will be poured out for the forgiveness of sin. Do this in remembrance of me. Muli, Jesus, nagpapasalamat po kami. Thank you for the blood which flowed from the cross. Salamat po na hindi dugo namin ang kailangan na dumalang para kami magkaroon ng kapatawaran. And as partake of this cup, Lord God, we know, Lord, na hindi ito maugasan ang aming kasalanan, pero nawa maalala namin na may kapatawaran sa aming pagkakamali dahil bayad na po ito ng aming pagkakamali. Kaya hiningi po namin, Lord God, patuloy na kami hugasan at lulutin mo ng dugo, Lord God. We are covered by your blood, Lord God, ang aming panalangin. Sige po, let's pray ito. Naka? Sige, panalangin tayo. Faithful Father, we thank you. You are the most generous giver. Pinagdama kami ng malakas ni Jesus, Lord God. At salamat, Jesus, na inyong pinili na kayo'y pumarito sa mundo para kami tubusin, para kami ay makapisan. At alam namin na unawaan mo ang mga pinagdadaanan namin. Kaya yun po ang inyong tagumpay, Lord God, na pagtagumpayan niyo sa krus, Lord God. Salamat po. At salamat po ng Espiritu sa patuloy na maturity, really for our continuous maturity and transformation, Lord God. Sa aming pagpapatuloy, tuloy niyo pa po yung mga mabubuting pagbabago na ginagawa niyo sa bawat isa sa amin. Ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sige po. Pagsasayo lang po yung pagiging. Pagsasayo lang po. Yan. Sige. So again, sa pinagpalang unang linggo ng Hunyo, yan, palakpakan natin si Lord. At pag nakita-kita tayo sa Sunday, ako, kalahati na naman ng buwan, ng bilis. Yan. So, paalala lang sa announcement
kanina, no, alpha. Alam niyo po ba na nag-alpha po yung mga kabataan natin? Nag-alpha sila pagka Miyerkules. Sinasama ko sila. Yan. Ito. Miyerkules po yan. Kaya lang, pasukan na kasi bukas. And napakahalaga. Lahat naman ng lesson mahalaga. Pero ayokong ma-miss out ng mga uma-attend itong session na mamaya. No, yung session number 7 and 8. Tama ba? 7 and 8. 6, 7 pala. 6 and 7. Which is about the Holy Spirit. So, topic mamaya, pwede po kayong umattend kung gusto nyo po. Sige, binubuksan ko po yan sa lahat na kung gusto nyo umattend. Kasi yung topic po dyan, get to know the Holy Spirit at paano ka mapupuspos o mapupuno ng banal na Espiritu. Yan. So, mamaya yan, alas 2, doon po sa ating church. So, pag-pray nyo po, kasi pinag-usapan namin natin, pwede pa tayo mag-alta dito, magbayad na lang tayo mag-extend. Sige, pag-pray natin. No, 2 oras o 1 oras na dagdag. Yan. Pinag-pray po namin yan, pati yung marriage course. Kasi nakakapag-extend naman tayo dito ng kahit 2 oras. So, kasama nyo po sa prayer item nyo po yan. Yan po yung in connection yan sa ating 25th anniversary. Alam nyo ba, silver anniversary natin sa October? Yan. So, sana po, isama nyo sa prayer ninyo ha. Sama niyo lagi sa prayer. Kaya ang gagawin natin dito, kaya meron tayong prayer and fasting. Ayan. So, i-welcome natin yung second half ng taon, no? July 1, by conducting a 3-day prayer and fasting. So, ano yan? Lunes, Martes, Miyerkules. Nagtanong si Prince kanina, ano na yung fasting? Yung fasting po, pag-aayuno, ibig sabihin, pipili ka kung ano yung ano yung meal na hindi mo kakainin at mananalangin. No, kasi pagka hindi ka lang kumain, diet lang. Pero kung ikaw ay hindi kumain at nanalangin para sa mga item mo ng church, yun ang tinatawag na prayer and fasting. Okay, so sana pag-pray nyo po, malayo pa naman yan. Ipag-pray nyo, ano pa naman to, 22 days pa naman, may pagkakato pa, Lord, so, ano ba yung pwede kong ibahagi? No? Ito, paano ako makikibahagi? Pag-pray nyo yan. So, sinabi ka na ng Ate Beth, magpapalabas tayo ng science sheet. Anong science sheet, Pastor? Pipirma kayo kung anong oras kayo mananalangin. Yun. No, anong oras? Sige, Pastor, magpipray ko ako alas 12 ng tanghali. O yung mga kagaya ko kung kwago. Ano yung kwago? Owl. No, yung gising ng gabi. Ayan, sige, Pastor, magpipray ko ako ng alauna ng madaling araw, alas 12. Yan. So, tapos ito naman, ito ay July. Pinapanawagan ko sa mga estudyante, wag natin sayangin ito, mag-imbita kayo ng kaklase nyo. OA ka ba? Online addiction. So, palito mo yung OA ka ba? Title niya na, Jansen. OA ka ba? OA ka ba? Ano yung OA? Online, hindi overacting, online addiction. Hindi rin po yan sa mga kaklase namin. Ano yan report namin yun sa school. Okay, about online addiction. So, adik ka ba sa FB? Adik ka ba sa Reels? Adik ka ba sa games? Yan, pag-usapan natin sa mga kabataan. Pwede naman kahit na adult, kung OA ka, umaten ka. Yan, again, OA ka ba? So, pag-uusapan pa po yan, pero malamang yan, 3rd Sunday po ng July yan. Kaya malamang para sana po huwag masayang yung activity. Okay? So, yun. So, dako tayo sa ating mensahe ngayon. Sige, manalangin tayo. Muli. Pangalan ng Ama and the Father who gave us life, and then in the Holy Spirit who guides and make that life bear fruit. And in the name of Jesus, the one who redeemed that life, binunita namin through the Lord's Supper. Humingi po kami ng inyong gabay ngayon, trying God, Father, Son, Holy Spirit, as we continue, Lord God, to move from faithfulness to fruitfulness. Lord. Last month, pinag-aralan po namin paano po maging channel ng inyong blessing, ano po yung blessing na pwedeng dumaloy sa amin galing sa inyo. Kaya ngayon naman po, dahil natutunan namin yun, turuan niyo po kaming magsama-sama bilang isang pamilya. Stand together in faithfulness towards fruitfulness. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So mga kapatid, yun nga. Tayo po ay natutunan na tayo pwedeng gawin daluyan ng pagpapala. Sabi pagpapala. So hindi po tayo yung pinagagalingan, dinadaanan lang tayo ng pagpapala.
Kanina na naluluwang si Ate Jo nandito, nung nag-share siya. Kasi nagsimula talaga po siya doon ay, ilan taon ka ba? 16, 15? 16. Nagsimula po siya maghahandle ng Sunday school para samahan ako sa Permina. Kasi nagbabible study ako doon dati eh. No, pumunta ako doon, may mga bata na nabanggit niya natin. So nag-volunteer siya. So magmula noon, that was I think 2012. No, 2012 yata yun. Nagtuloy-tuloy na hanggang ngayon. Sabi nga niya, nakita niya, ako nga 20 years ko na ginagawa ito. Pero tinutuloy ko pa. Ito po yun, challenging po talaga ang makibahagi sa gawain ng Panginoon. And I thank every volunteer here who are sharing the burden sa amin ni Ate Len. So, kasi kami talaga nakatalaga dito. Pero kayo, volunteer. Kumbaga, pinapahiram nyo yung inyong oras sa amin. Kaya papasalamat kami sa inyo. Palakpakan natin ang bawat volunteer, yung mga teachers, teachers. Yan. Okay, so sabi ni Ate Len, may plano siya para sa inyo. Plano lang. Anyway, ganito, ang challenge talaga sa akin dito is hanggang kailan? Ang tanong, malamang nag-ano sa isip mo, hanggang kailan kaya yung pastor? 10? No, 10? So si Ate Jonah ay 16 noon, ngayon siya ay ganitong edad na, hindi na sasabihin. So matagal-tagal natin na ginagawa. Ano, ilang taon? Pinapatandahan nyo. Basta ganon na edad niya. Pero nagpapatuloy. Lalo kong sinasabi, ang paglilingkod sa Diyos, whether formal or informal, indirect, yan po ay lifestyle, hindi siya, hindi lang siya season ng buhay. No? Yan ang gusto kong matutunan natin bilang isang pamilya na ayokong, hindi sa ayoko, nalulungkot ako pagka mangyayari lang, magre-reminis na lang tayo. No, ang reminis, mag-throwback na lang, dati ganito kami. No, naalala ko noon, ganito eh. No? Diba, nagkakita yung mga kabataan, hindi lang sisingin. Ay, oo, ginagawa ko rin yan dati. Mamaya, tanongin kayo naman, padalangin ko ganito, tanongin ng kabataan. Eh, bakit ngayon hindi nyo na ginagawa? Ay, hindi kasi busy na ako. Hindi eh. Ang paglilingkod ko, gawain ng tinalaga ng Diyos siya, hindi lang for a season, kundi isang lifestyle yan. Kasi yun ang utos ni Lord di ba? Punuin niyo yung mundo ng ating wangis. Actually, nireiterate ni Jesus yan, New Testament, pero Genesis chapter 1 pa lang, inutos na ng Diyos siya. Punuin niya, hindi physically, kundi ikalat po yung wangis ng Diyos, yung kanyang kabutihan, yung kanyang katapatan, yung kanyang pagmamahal. Yan po yun. Kaya sa tingin ko na yung Great Commission, para sa lahat, at pangalawa, ito ay hindi lang para sa isang panahon lang or season ng buhay. Sabi ko nga, kung nasaan kayo ngayon, yun po yung mission field nyo. Nagtuturo ka sa eskwela, o mission field mo yan. Napasok ka sa school, mga estudyante, magpapasok ka na. Sana bigyan kayo ng Diyos ng lakas ng loob para mag-share ng mabuting balita. Hindi lang reels ang inyong pino-forward. Sana po, i-share nyo rin po yung mga natututunan sa church at isa buhay. Siyempre, sa buhay. Mahirap naman na identify tayo sa church context bilang nangungopya. Siya yung nangungopya o kaya hindi lang nangungopya. Ano pa? Kung ano nilalaro sa cellphone. So, ganun. Kaya ngayon, ang panawagan, dahil tayo ay silver anniversary na, yung challenge ko, paano ba tayo magpapatuloy? Simple lang, tayo po ay sama-sama ng manindigan sa katapatan or stand together in faithfulness. May similar ako si German nito 6 years ago. Hindi ko alam kung naalala nyo. Pero naniniwala ako na may mga aralin na may takdang panahon. So sana ito maging takdang panahon kasi tayo papasok na sa ating silver anniversary. 25 years na at hindi biro ang church para mag-stand ng 25 taon. So paano tayo mag-stand together in faithfulness? Gayahin natin yung ginawa ng mga nauna sa atin. Yan yun. Kaya tingnan natin sa Gawa or Acts chapter 4, verse 32 to 35. Yan. So ang storya, di ba, si Jesus, bumaba dito sa lupa, di ba, nagpakasakit, and then siya ay umakyat sa langit, bumalik na siya, bumaba ang banal na spirito, doon sa kanyang tagasunod. No, Jesus went up, the Holy Spirit went down sa mga disciples, at the disciples went out. Yan.
So tayo minsan nakukontento tayo na yes, we receive the Holy Spirit. Mamaya sa Alpha, no? Lagi kong nagpupustos ng Malang Spirito doon sa session 6 and 7. Ayan. So tinanggap natin, ano may gagawin? Gawin natin yung ginawa ng nauna sa atin. Bumalo sila. No, ginawa nila yung utos ni Jesus. At ito yung ginawa nila. When they went out, sabi rito, all the believers were one in heart and in mind. No one claimed that any of his possessions was his own, but they shared everything they had. Sabi dito, with great power, the apostles continued to testify the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them. Verse 34, there were no needy persons among them, for from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet. Again, put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone as he had need. Yan. And Lord, you bless us with your word. Bless us some more as you reveal ano po yung gusto niyo iparating sa amin through that word. In Jesus' name. Amen. Amen. So, sige, palakpakan natin ng Panginoon. No? So, ganun nga, no? Bumaba ang banal na Espiritu, bumayo yung mga nilupuban niya. Dati kasi, alam niyo po, ang Holy Spirit, ano siya, exclusive lang siya, pang isang tao lang. Yan, so bumaba siya kay Elijah, bumaba siya kay Elisha, papalit-palit, and then kay David, no? Si Samson, may mga chosen ano lang. Alam niyo, we are living in privileged time. Sabi niyo, privilege. Privilege yan na tayo ay panahanan ng banal na Espiritu. No? Na tayo ay pwede nang tumanggap mula sa Kanya. Dati select lang. Pero ngayon, kinalat, no? Bawat isa in-empower, bawat isa binigyan ng kakayahan, bawat isa pinalakas. Okay? Mind you, hindi po exempted sa pagsubok yung mga binabaan ng Banal na Espiritu, yung iba pa nga ay binuwi sa kanilang buhay. Pero ang punto dito, sila po ay humayo. No? Sinunod nila ang komisyon o ang utos ng ating Panginoong Jesus. Paano? No, paano? So tayo, Church of Christ Taytay, yan, makikita natin, the early community of faith, they live a life of radical living. Yung binasa natin na yan, pagtulong, paghayo, radical yun eh. Ano ba definition ng radical? Alam si Pastor, nung college, ang description sa akin yun, radical yan, radical. Ano yung radical? Di ba yung mga nagpo-protesta, radical daw yun, di ba? Ba't sila nagpo-protesta? Kasi iba sila mag-isip. No? Iba sila mag-isip. Yun eh. Kaya radical sila. Yung iniisip nila minsan, hindi maarok, hindi matanggap. Napakatindi naman yun. Di ba, kung di ba naman radical yun eh, ay bibenta ko yung bahay ko, then ilalagay ko para magamit sa gawain. Radical yun di ba? Ito pinaka-radical. Mayroon nagawa sa yung pagkakamali, patawarin. Kahit ang hirap patawarin, radical yun. Okay? Yung ginawa niya Jesus, that was one radical way. Bakit? Ibinuwis niya yung buhay niya kahit na sa hindi karapat-dapat. So, anong ginawa ng mga early faithfuls? Binaya nila. And yung community nila, radical ang kanilang living. Radical. Kasi napuspo sila ng Banal na Espiritu. So, ano yung itsura kaya when we as a church family going into our 25th anniversary, sana isa namin kayo, hindi lang sa ika-25, kundi pag nag-celebrate pa tayo ng golden, pag nag-celebrate tayo ng diamond, ilan taon na ako ng diamond, 75, Yan. So, sama-sama pa rin tayo. At para mangyari po yun, ito yung gawin natin. Una, mapapansin nyo po, yung mga naunang mananampalataya, they live a life of unity. Sabi nyo nga, unity. Ibig sabihin ng unity hindi naman po ibig sabihin niya na blind following. Hindi namin ko hindi po blind following. Ako pa ayaw ko po ng blind following din. Ayaw ko po kayo tratuin ng mga robot. Oo ka lang oo dapat Dapat sino yung meron sa sasakyan na dito mga gano'n lang? Yung bubble head. Ayaw ko po kayo ng bubble head. Gano'n lang gano'n. Speak out pag may kailangan na pero speak out in love. Yan, speak out in love. So ito, they were united. Meron din po silang hindi pagkakaunawaan, pero pinag-usapan nila. Halimbawa po sa hindi pagkakaunawaan, kinonfront po ni Paul si Peter. Kasi si Peter, very,
sila, rigid. Hindi, kailangan circumcision sila. Huwag sila kumakain ng ganun. Kasi nga, Jew siya eh. Simple lang kanyang inaabot mga Gentile. So, kinonfront niya si Peter. At nag-decide naman na ang council noon sa pangunguna ng mga brother ng Jesus na si James. Sabi niya, nakunawa ako. Huwag natin ipilit sa kanila yung ating gawin ng mga Hudyo. Napag-usapan. Sa madaling salita, nagkakaisa pa din sila. Na huwag tayong pagkaibahin ng pamamaraan, kundi pagkaisahin tayo ng ating pananampalataya kay Jesus. So ganun sila na they live a life of unity. Kita niyo po, all believers were one in heart and mind. Everyone say one. So hindi two, hindi three, one, isa. Old Testament time, makikita niyo po, may isang chapter sa Bible na nagkakaisa yung mga tao, gumawa sila ng tore para maabot nila ang Diyos. At ang Diyos, sabi, tingnan mo itong mga itong tigas ng ulo. Tapos sabi nga, sige, kung ano nga, aalihin ko lang sila magkaintindihan para huwag nilang magawa. Kung babasahin niyo po yung narrative ng Tower of Babel, makikita niyo po doon, iisa yung kanilang isip, iisa yung kanilang puso. Kaya nagawa nila yung tore. Kaya lang, dumating yung punto, hindi na sila nagkaintindihan. Bakit? Nagkaiba-iba yung lituahin nila. Okay? So kaya pag hindi nag-uusap, mahirap makatapos ng isang gawain. So kailangan, they were united. Sana tayo po, united po tayo para sa ating 25th anniversary. Hindi lang para mairaos, hindi lang para makapoto o, hindi lang para makapoto. Kundi dahil we are faithful. Tapat tayo sa Great Commission. Anong Great Commission? Go and make disciples. So dahil tayo tapat sa utos ni Jesus, huwag mong sarilihin kung tinanggap ng kabutihan mula sa akin. No? Isang bagay nga nagtutulak sa akin para magpatuloy sa pagpapastor. Dami kong challenge ng pagpapastor ko. No? Nung naging pastor po ako, hindi naman natanggal ang pagsubok. Hindi naman po ako naging manhid. Ano yung ibig sabihin ba? Hindi nang sasaktan. Nasasaktan pa din, nag-disappoint pa din. Okay, hindi nagagalit. Kung meron dito, nagagalitan ko minsan. Taasan ko na, pinagtasya kami. Kung mamaya, bigla kayo magtaasan lahat. Yan. Pero kidding aside po, ganun Pero kung may isang bagay na nagtutulak sa harap para magpatuloy, kasi alam ko yung purpose ni Lord. Una yung purpose. Pero minsan kahit alam mo yung purpose mo, parang maayaw pa ba dun eh. Pero yung isang bagay na nagtutulak ko sa akin para magpatuloy pa din ay, hindi Lord, sa yung naranasan ko kung kabutihan yung gusto ko pong may bahagi sa kanila, naranasan din nila. Yan. Particularly sa bawat pamilya. Alam niyo naman ng Church of Bless, we are a revival church. And Lord, gusto ko yung revival hindi lang pag-Sunday. Gusto ko po sana yung revival ko maranasan nila sa kanilang tahanan. Yung kagalingan, yung provision, yung pag-iingat, at higit sa lahat, yung pagbabago ng buhay. Yun. Kung paano nyo po binago yung buhay ko at patuloy yung binabago, gusto ko rin po maranasan sana nila yun. Ng mga pinagkakatiwala niya sa akin at mga ipagkakatiwala pa. Sana ganun. Kaya kahit na anong hirap po minsan, kaya oras di peligro, darating yung provision dito, tuloy pa din. Bakit? May mensahe, may karanasan na kailangan ibahagi. So sana ganun din tayo. We are one in heart and in mind. Yan. Isang bagay na natutuwa kami ni Ate, nakakatuwa itong summer na to. Kasi yung mga youth natin, naging close dahil sa BBS. Naging close sila dahil sa luto ni Ate Lydia. Sabi sa inyo no? Pero kidding aside ko, ganun talaga po eh. Yung isang common experience, yan ang magbubuklod sa atin. And the early community of believers, meron silang common na activity. Ano yan? Nag-share sila ng gospel. Yung common activity nila, ayan, tumutulong sila sa mga nangangailangan. Ayan, ano yun? Nag-share sila ng kanilang material possession. May common experience sila. No? In such a way na kahit na may pagsubok sila, kaya nilang maging matatag. Yan. So dito makikita natin, our faith calibrates us to have one mind and heart. Kahit na magkakaiba siguro sila ng trip, magkakaiba sila ng trip, magkakaiba sila ng ugali, yung kung pananampalataya, yun ang nagpupunod sa kanila. Dito alam ko may mga magkakaiba tayo ng mga
ng personalidad. No? May mabagsik. Bakit? Kung kani-kanino kayo tumitingin, sa akin lang ang tingin, no? Basta mga mabagsik, gano'n. Para pantay, no? Bagsik, may napakabait naman. Okay? Meron naman nonchalant. Ano yung nonchalant? NA, not affected. Iba-iba eh. Tapos meron intense. Pero sana po, iba-iba man yung ating personalidad. Sana kung meron man tayong common point na pagkakasunduan, ay yun yung pagmamahal natin kay Jesus. Pangalawa, yun po yung naranasan natin kabutihan ni Jesus sa buhay natin. Okay? Sana kung meron man pong point of tayo, agreement lagi, balikan natin yung sinabi ni Jesus dito kayo makikilala. Saan? Hindi sa galing ninyo, hindi sa bagsik ninyo, hindi sa abilidad ninyo, kundi makikilala kayo dahil sa pagmamahal, sa pag-ibig. Yun po, sana yun ang magpupulot sa atin kasi yun yung ating mission, walk in God's love and share that love. Kaya pansinin nyo pagka may kinukulit ako, paano nyo pinapakita ang pagmamahal ng Diyos sa buhay mo? Yan, sinabi mong yan, yung pamamaraan ng pananalita mo, paano nyo pinapakita yung pagmamahal ng Diyos? Kasi sana yun po yung magpupulot sa atin. Sana makalibrate yung ating mga puso. Diba? Ano yung calibrate? Yan po yung isi-set para magkaksa siya. Diba yung taxi? Sino nagta-taxi? Taas ng kamay. Wala na, grab na, social. Hindi, basta angkas po kami, angkas. Angkas po kami, drive. Social. Joyride. Joyride. Movie. Yan. Pero yung taxi po, may pagka yung metro, humirit sila na taasan, pinapakalibrate nila yung metro. No, para mabago yung flat down. Maging yung mga yung mga sa gasolinahan, pag nagtaas ng gasolina, nire-recalibrate po nila yung kanilang gasolina, yung metro nila. So tayo rin napakalaga that we let God calibrate our hearts. No? Kasi yun ang ginawa niya sa mga nauna sa atin. At yun ang ginagawa niya doon sa mga daughter churches natin. Pinalibrate nila. Naalala niyo yung guest natin si Pastor Jenner? Hindi din ang ginagawa ni Lord sa Angeles. Bakit? Kinalibrate ni Lord yung puso nila. No, hindi, sige, dito tayo, mission tayo, outreach tayo sa mga youth, outreach tayo sa mga abused women. Yun ngayon yung ministry nila eh. Nag-aano sila sa mga yung mga barbers paggabi. Tapos yung mga youth naman nila, naging on fire. Makalibrate. Sana kung meron man isa makalibrate po yung puso natin. Sa Philippians chapter 2, verse 1 to 2, sabi niya, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, and being one in spirit and purpose. Again, ang purpose po natin, revival. Yun po yung ating vision. Ano po yung mission natin? Walk in God's love para mangyari yung revival na yun. No? Simulan natin sa ating pamilya. Ngayon, pag nangyari na sa ating pamilya, pag-aaral, relasyon, ibahagi naman natin. Paano natin ibabahagi? Pray for someone. Paano natin ibabahagi? Invite someone. Kung pati ng Bible study, invite someone to attend service. O kaya kung hindi, yung Bible study mo. Ngayong mga estudyante ngayon na nag-aalpa, challenge ko sa kanila, bumukay ng alpha-group nyo. Pwede yun eh. Pag natapos nyo, pwede kayo mag-alpha. Panunuwari lang naman eh, cellphone. Tapos upo kayo. Tapos kahit mga 5 kayo, yan, tapos dun, pause. Ganun lang. Hindi nyo kailangan ng diploma, hindi nyo kailangan ng certificate. Ano yung kailangan nyo lang? Karanasan. Maranasan nyo lang. At yung karanasan na yun, i-duplicate lang. May duplicate lang. So, sana po we become like-minded and having same love and being one in spirit and in purpose. Yan. As we approach our 25th anniversary and beyond. At ano pa? Yung pananampalataya ko fuels us with the same motivation. Yun po yung gatong eh. Yun po yung nagagatong sa mga unang mga pananampalataya noon. Yung pananampalataya nila.
Kaya humahayo sila kahit na pinipersecute sila, kahit na sila ay in-ostracize, kahit na sila po ay dinidegma. Alam niyo ba nun? Dati po, ang nangyari po, ano ba na, hindi ka na pala pag-ano, sige, hindi ka na namin kasama. So, apektado yung kanilang kabuhayan. No? Yung ba naman, kinakampang pa yung kanilang mga ari-arian. Pero hindi sila apektado eh. Bakit? No, kasi yung kanilang bagong pananampalataya na tinanggap, yun po yung motivasyon nila para magpatuloy sa gitna ng mga pagsubok. Yan. Sabi sa John 13, ano pa man, I give you love one another as I have loved you. By this, all men will know that you are my disciples. Tignan niyo po, if you love one another, hindi sinabi if you are ganito, if you are good, if you are ganito, if you love one another. Kaya yung pinagyan tayo sa sulitin. No? And it was love, not the law, that motivated the early believers to share selflessly. Hindi po sila forsado. Kasi yung law kasi forsado pa eh. Pero dito, pagmamahal po yung kanilang naging dahilan, kaya sila humayo. Kaya po, binuwis nila yung kanilang buhay. No? Pasalamat po ako doon sa mga missionary na pumunta sa Pilipinas. Kasi kung hindi, nakabahag pa rin po tayo siguro. Kung hindi nakabahag, baka tayo, mga animis. Alam niyo, animis? Dalawa yan eh, either animis daw tayo o mga Muslim tayo. Kung walang mission dito na mga Kristiyano, yan yun. Ang pinulis yung buhay, kanilang mga nag-share. Kaya ko po, tingin ko, yung nakalaro ko ng chess mo na missionary na Amerikano na pinagtatawanan namin, pinag-pray kami nun. Pinag-pray kami nun, and eventually, na-born again kami, kaya lang, ang tagal pa, ilang dekada, 2003. Okay? So, love. So, dito, makita natin, nawala yung pagsunod kay Jesus, at yung pagkakabuklod-buklod sa pananampalataya, yun naman po yung magbigay sa atin ng sense of responsibility for each other. Huwag na po natin sabihin yung tanong ni Cain kay Lord. Alam mo yan, si Cain? Tinanong siya ng Diyos, asan na si Abel? Am I my brother's keeper? Mamaya, tanongin po tayo ng Diyos, asan yung kapatid mo? Bakit ikaw lang nandito sa kaharian ko? Am I my brother's keeper? Asan yung kaklase mo? Di ba, sabay kayo kumain. Nag-share pa nga kayo ng sandwich eh. Am I my brother's keeper? Di ba? O asan yung kapitbahay mo? Na nagpapalitan kayo ng luto. Di ba? Nag-aano pa kayo, nagkukubig fellowship kayo. Am I my brother's keeper? Di ba? Ang malapit ito, asan na yung magulang mo? Asan yung kapatid mo? Am I my brother's keeper? Kaya nga parang una kong ilabot nung ako'y na-born dahil kakaiya, nanay ko sa mga kapatid. Tapos sila, sige, buksan na talaga. So yan po, let us be motivated by obedience, bounded by faith, at sana, maging po tayo, magkaroon tayo ng concern. Sila po may sense of responsibility sa isa't isa. Ayaw nila na maiwan, na may maiwan. Ayaw nila na may maiwan. Yun. Ayaw nila may maiwan. Ayaw nila na sila lang ang nakarinig ng mabuting balita. Ayaw nila yun. Okay, ayaw nila. Kaya dito magandang tanong dito, how can I promote and protect unity in my church family? Paano yun? No, yung sense of responsibility po, paano natin na pagbabahagian? Again, palampakan po natin yung mga katuwang namin. Mga katuwang namin, mga ministers, mga ministers po, mga volunteer yan. No? Mga volunteer yan. At Diyos na bahalang magsuplit sa kanilang binibigay na panahon. Yan. Pero nawa, hindi yung suplit ang tinitignan, kundi yung pagmamahal na galing sa Diyos. Palampakan natin muli sila. No? Next. So sila po ay nagkakaisa. Hindi na sila nagkakaisa. Mga generous sila. Everyone say generous. So they did not just live in unity, but they also practice generosity. So dito, if we want to stand together in faithfulness, other than being united, i-manifest po natin yung unity natin through generosity. Generosity in material things, generosity in time. Yan, again, maraming salamat po doon sa mga generous sa kanilang oras. Ayan, sinabi niya Ate Jonah, no, iba na yung ganap niya, na pagtanto niya, hindi na siya kagaya dati na kaya maglakad ng mula
mula bahay nila hanggang sa terminal. Nilalakad lang po niya yun eh. Sabi si Idro. Kaya sabi ko, uy, sumakay ka kasi may mga truck doon eh. Saka sumakay ka kasi mangingitin ka. Mangingitin ka, di ba? Wala pa namang honest glow nung panahon na yun. Kaya, yun po. Kojisan na lang. Na, side trip po tayo. Ano yung pag may nagre-regalo sa amin, mga gano'n sa board, binibigay namin sa mga youth girls natin. Tapos may ewan ko naalala nila, oy, pinapaputi namin kayo ha. Pinapaputi namin kayo. Kaya ingatan yung sarili nyo. Basta-basta na lang mag-entertain ng manliligaw. Kaya gano'n. So yun. So, generosity in time, generosity in talent. Yan. Nagpapasalamat po ako sa pamilya Basulgan sa generosity nila na pagkakairo ng generosity ni Kuya Mike, nagmintis lang na isang beses ha. Isang beses lang, kasi imagine nyo po yun. Wala hospital kasi, malamang pinagpiliin na si Abraham eh. Ay, di ba niya may bilin? Nakalimutan lang natin Lena kasi busy si Ma'am Lena sa exam noon. Nag-exam siya noon eh. So yun, binuksan nila yung kanilang tahanan. Ang pamilya ko gaya rin din, binuksan nila yung kanilang tahanan. May Bible study ron na marelasyon na rin. Balak ni ate din na ituloy sa mga parents. Yung mga dumadalo doon, yan, sila ate Marite, sila ate Lulu, sila ate Helen, ate Grace. Pumupunta sila doon, sila ate Beth. Yan, pumupunta rin. Generous in time. Generous in time. Yung tipong meron kang binitawan para maibigay yung oras mo dito. Yung tipong pwede ka magturo pero hindi din mo umaten. Yun, again, that's generosity. Tingnan mo dito. All believers are one in heart and mind. No one claimed that any of his possession was his own, but they shared everything they had. I believe naman yung everything na yan, hindi lang material. Pero the context dito is material din naman. Pero I believe naman yung everything kasama din yung oras, kasama din yung kakayahan. Ano ba yung kakayahan mo? Marunong ka bang magbutinting everything? Parang si Enting Kapisote, bibutinting everything. Share mo naman. Kailangan natin ng technical. Marunong ka bang tumugtog? Share mo naman. Marunong ka bang, meron ka bang silver voice? Di pa kasi golden, silver voice. Share mo naman. Yan, malakas ba daw mo mag-share ng magkwento? Ayan, magkwento ka ba? Yan, gamitin mo naman yan. Kaya lang, palitan mo rin yung kwento mo. No? Huwag na yung nangyayari sa mga artista, ikwento mo. Ano na ikwento mo? Ikwento mo na yung mabubuting balita. Yan, share everything. Share ko sa inyo po, kaya po ako nagbasto, nakita ko po, kaya kong gawin kong magturo kahit walang bayad. Sabi ko, Lord, ito yung binigay yung gifting college pa lang. Sige Lord, ibibigay ko po habang malakas po ako. Yun po yung agreement ko kay Lord. So I became a pastor, 36, bali. 36 na yung unang service. Pero one thing na inisip ko po nun, habang masigasig pa yung katawan at malakas, habang hindi pa ako nag-maintenance, sige Lord, ibibigay ko sa inyo yung best portion ng buhay ko po. Ayoko po yung lahat na lang ibibigay ko. That is sharing everything. Sharing everything po. At kayo din po ito, you are sharing everything. Kaya palapakan natin ng Panginoon sa inyong generosity. Makikita natin na spiritual unity was manifested in voluntary and compassionate sharing. Yan. Mahirap sabihin na nagkakaisa kung walang prueba. So dito may prueba, nagkakaisa ka mo, siguro kailangan doon, tulungan natin. By the way, natutuwa po ako kasi may isang kapatid tayo dito na kailangan yung kanyang tatay for the operation, and then nagpatak-patak po yung mga kababaihan natin para makatulong. Hindi man po siya sumapat pa kasi malaking halaga, pero meron pong seed money, yun ang mahalaga po eh. Gusto niyo po ng tip, pag may lumapit sa inyo, ako ganito po ginagawa ko namin ni ate. Pag may malapit, hihirap, nangangailangan, hindi man namin maibigay yung full amount, nagbibigay kami kahit kalahati. Tapos sasabayan mo ng prayer na, Lord, ano man itong naibigay namin, mag-attract pa po ng blessing para makunan yung kanyang kailangan. At alam mo, it works.
No, maya magsasabi na lang yung tinaniman namin na, ay, okay na po, okay na po. Kaya ganun na lang po, ano naman yung pwede natin maitanim, huwag po tayo maiya sa laki o liit, sa liit ng ano. Siguro ano po yun, i-treat nyo po yun ng binhi na pwedeng mag-attract pa ng dagdagang blessing. Ang kailangan dyan, compassionate sharing. No, compassionate sharing. Deuteronomy chapter 14 verse 4, however, tingnan nyo, utos dito sa mga Israelites, there should be no poor among you, for in the land the Lord your God is giving you to possess as your inheritance, He will richly bless you. Ano ba pala na Diyos talaga sa mga anak niya? Na-imagine niyo po ba kung yung mali-mali ang pera ng pinag-usapan ay namin sa tama? Pag napapalad ko po yung sasaktan po ako eh. Alam mo kung bakit? Sabi ko, yun po 6.5 namin per Sunday, mikrobyo lang kumpara dito sa mali-malitang pinag-uusapan. Nakaka-offend. Pero ba't ko na-ikwento yun? Kasi wala akong saan nangangailangan kung walang nag-board ng pagpapala. Yun. Kasi tayo, pinagpapala ng Diyos para maging pagpapala rin sa iba. Okay? Diba? Alam ko, naikwento ko na sa inyo noon, hindi pa ako pastor, biglang, saan ko, ganun talaga sa church service, bigla na lang may lumapit. Kasi alam, namatay ako ng nanay, walang work, biness ko ako. Yung panahon na yun, malaki tayong 1K. Mga ilang bag pa yun, pagka nag-grocery ngayon, isang bag na lang yata, hindi pa puno. So, di nagbigay na. Tapos, nung pagkakarisip ko, walang trabaho. Alam mo, pag wala kang trabaho, parang iyaman-yaman mo lang pag nakarisip ka ng 100. Imagine nyo, 1,000 yung binigay. Kaya kami naligaw kay Lord. Ihulog mo rin yan sa offering box. I-rebuke you in Jesus' name. Minsan ganun tayo no? Pag kasi tinutusan na tayo ng mag-present, i-rebuke you. So, hindi ginawa ni Pastor, hindi ko po sinunod. Sinunod kasi, hindi ako lang yun eh. Nangyari po, nagkaroon po ako tonsillitis. Nagkaroon ako ng tonsillitis, kulang pa yung 1,000 sa pinili ng antibiotic. Abonado pa. Pero may good story naman din. Dahil natutulong si Pastor doon, so ino-operate po namin yung ino-operate namin yung tangking namin noon. Namatay yung nanay ko eh. Yung tita ko yung kusinera, kaya lang hindi niya talaga magaya yung luto ng mother namin. Doon ko po na-appreciate yung mga nag-operate ng karinderi. Ang hirap pala ng may food business. Kaya palakpakan natin si Ate Beth. Ang hirap po niya. Maaga pa mamamalike. Kapay maghihiwa. Magpulutas. Kapay maghuhugas. No? Hindi ko po binaya yun eh. Isang buwan din namin in-operate yun. Nagkasakit ako after eh. So, para po sa mga matitibay talagang dibdib at katawan. So, mabalik tayo. So, in-operate namin siya ng isang buwan. Yung tita namin nagluluto. May nagbigay sa akin yung mga supplement. Actually, hindi binigay. Binayaran yung 700. Nakita ko yung tsahe namin medyo patpati. Again, narinig ko na naman yung voice. Bigyan mo yan ng vitamins. Bigyan mo yung isang bote na 100 capsule. Bigyan mo. Hindi na ako nag-review. Sige Lord, binigay ko. Ito yung climax. Kasi, dahil hindi kumikita po yung pwesto, pag hindi kumita yun, hindi ka nakapagbayad, mapapadlock yun. Binili ng nanay namin yun. Binili niya yung rice. So mapapadlock yun, nandito yung rep, nandito yung kalaan, lahat ko. So ang prayer namin, sana may benta natin ito. Pag namin may benta yung pwesto. Alam nyo, kaya binigay ko 700, naibenta po namin 75K yung pwesto ko. Kasama po yung doon. Lahat na, rep. Natalibang ko lang naman yung rep sa rapol. Sige, rep. Tapos yung mga plato, kaso. May bumili ko, cash. Nakasobre. Sobre, wala pang maleta nun. 75,000 na kasi kaya nakasobre lang. Nakasobre. So yung ginamit yung 75,000 pastor, pinambayad po namin yun kasi naniningil na yung nagpautang sa amin yung nagkasakit yung nanay namin. Saan nang galing yun? Nagtanim po ako ng 700 na botelya. Again, hindi po ito
prosperity preaching. Pero sinasabi ko lang na pagka may leaking, huwag po natin labanan. And don't hoard. Yun lang po, ang gusto ko iparating, huwag natin i-hoard. And dito po sa ating church, naniniwala po ako, walang hoarder. Palapakan natin ang Panginoon. Pag may pangangailangan, mayroon pong bukas palad naman na tumutulong. Kaya nga, dito pa rin tayo, kaya nga nag-survive tayo ng 25. Hindi lang nag-survive, nag-flourish pa nga ng 25 years eh. No? Kaya ang akin po, ituloy natin. Maging daluyan tayo ng pagpapala. Ayan. So, show acts of genuine care through a caring response to a need. Caring response. Bakit po sinabing genuine care and caring response? Kasi may tumutulong para mamuhunan. Ulitin ko may tumutulong po na para mamuhunan. Sabi ko sa katabi mo, buti na lang, hindi ka gano'n. Kasi Christian eh. Kasi Christian. Ano yung sabihin na tumutulong para mamuhunan? May tumutulong po para at the same time makontrol. O kaya may tumutulong para pag siya na kailangan tulungan. Hindi. Sabi nga, no, ang maganda raw, pag ikaw ay nakareceive ng blessing, huwag mong makalimutan. Pero pag ikaw naman nag-bless, magkaroon ka ng amnesia. Ayun na narinig yun. Maganda raw when you receive, huwag mong kalimutan. Pero when you give, kalimutan mo na ikaw nagbigay. Ganito ang tamang pagbibigay. Yan. So, genuine care, caring response to a need. Kaya dito ang tanong dito is, what act of kindness can I extend to a brother in Christ? Ano kaya? Normally, pag act of kindness, naisip natin, pera agad. Oo. Mahalaga ang pera, parang oxygen yan. Hindi ka makahinga pag wala yan. Diba? Sumasakit ang ulo pag wala. Pero hindi na-affect sa about money. We can, therapy. Wala nang isip ko lagay. Yung therapy. Mahalaga po yan. Pero we can pray for someone. We can pray for someone. We can give at least pamasahin mo lang. Pagkailangan. No? Pero what act of kindness? Pwede po ipag-pray. Pwede ka mag-forward ng Bible verse. No, pwede ka mag-forward ng Bible verse ba? Hindi mo alam eh. Hindi ko na nagagawa. Pero minsan pag may meeting sila, nagpo-post ako ng Bible verse, dahil sasabihin ko, kung sino man ang nangangailangan nito, pray mo ito. Pwedeng ganun. No, kasi lahat tayo, alam niyo buti ng Diyos, kasi pag may kailangan ko ako na encouragement, may na-encounter ako na na-encourage ako, salamat Lord, alam na kailangan ko ito. Diba, magpapawin ko dito, eksakto Lord, nag-minister sa akin yun. So, gano'n, what act of kindness? Yan. Okay, so unity, sabi mo unity? Generosity, at yung panghuli, testimony. Yan. So, mamuhay po tayo na living testimony. Yun yung kaibahan eh. No? Di ba yung mga bayani natin, may nagtanong sa bahan, may isang joke eh. Ano masasabi niya sa ating mga bayani? Ano? Lahat po sila patay na. Ayan. Mga kapatid, bayani tayo sa mata ng Panginoon, pero buhay na bayani tayo. Pwede tayo maging buhay na bayani. How? By becoming a living testimony. Balikan natin ang ating passage. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and much grace was upon them. Tingnan niyo ba? Great power. Continue to testify. May segment po sa Christian church ko, mga denomination, they don't believe na God is still in control. He can heal, He can produce supernatural miracles pa din. Meron po, pero tayo sa Church So Blessed, we believe na ang Diyos noon ay kapareho pa rin ang Diyos ngayon. Kung ang Diyos nagpapagaling noon, nagpapagaling pa rin siya ngayon. Kung ang Diyos nagpapala noon, nagpapala pa rin siya ngayon. Kung ang Diyos nagpapatigil ng bagyo, nagpapatigil pa rin po siya ng bagyo ngayon. At pinabanggit yun, kasi yung isang cessationist ko na walang ginawa kundi ibang batikos ng ibang church, isa sa mga binatikos niya nung nandito siya si Pastor Hiram, sa kanyang talk na prosperity preacher daw. Tapos nung pinanood ko kung ano yung kwento niya na ginawa ni Pastor Hiram, yun yung time na may parating na bagyo, na may sinundan na malakas na bagyo din, na nanalanta. So ano yung reaction natin pag may bagyong dumating? Mapansin nyo, pag may bagyo na sobrang ginawang damage, may susunod na naman. Pero
Pag may dumating na susunod, nasa prediction kasi lakas ito nung umalis na bagyo, hindi nangyayari. Bakit? Kasi nagpipray na yung mga tao eh. So, ang naalala kong ginawa noon, yun, nirebuke yun eh. Jesus name, matunaw ka, dyan pa lang sa dagat. So, hindi po tumama yung bagyo at yan yung binira. Diba, we can still command, sabi naman ni Jesus yun eh. Diba? Sabi ni Jesus yun eh, I'm giving authority eh. Ano? Ngayon, kung hindi nangyari, hindi, kasi God is in control naman eh. Ano yung role natin? Gawin natin, step in faith. Declare. No, declare in Jesus' name. Kahapon, pumunta po kami ng La Union. Kasi 80th birthday po ng tito ni Ate Len. Alam niyo naman po, may bagyong Esther. Grabe, letter nila tayo ng bagyo, dyan pala. So, tinignan ko po yung sa Google weather, ang prediction ng linggo. Pati dito po, pinag-pray ko maulan pala bukas sa Pagkay, maulan din sa La Union. No? Naalala ko, may activity sila Jonah sa Muson, anniversary. Ako, Lord, kung thunderstorm to, huwag naman bumaha. Kaya Lord, in Jesus' name. Kasi nakita ko 50%, 60%, 70%, mataas. Accurate siya. Pero tingnan niyo po, hindi siya umulan. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Sa La Union. Ano yung ginawa ni Lord? Pinakulimlim niya ako. Diba? Mas maganda makulimlim. No? So, gawin natin. Wala namang mawawala eh. Pero paano kung mangyari? Diba? May mawawala pag hindi natin sinubukan. Yun eh. May mawawala pag hindi natin sinubukan ipag-pray ang may sakit. Ano yung mawawala? Yung pagkakataon na mahil siya. May mawawala pag hindi natin pinag-pray yung nangangailangan ng supernatural provision. Wala man tayo ma-extend, we can pray. No? May mawawala yung pagkakataon na Diyos na bigla na lang may sumulpot na pera sa wallet or may gamitin ng Diyos na magpala. Dalawa kasi yung pwede gawin ng Diyos supernatural or natural. Nagamit siya ng tao para magawa yung purpose niya. Di ba ginawa niya yan kay Elijah? Hindi si Elijah na anak nila Kuya Cesar. Ni Prophet Elijah. Malay yun, gawin niya kay Elijah. Magpadala siya ng sandwich, no? Dala ng ibon. Di ba si Elijah na-upset siya eh. So nandun siya sa hindi pala, tagtuyong. So doon siya dito ka muna sa may sapa, dyan pa uminom, magpapadala ko ng sandwich. So pag umaga, nadadala po yung uwak, yung tinapo. Paggabi naman, karne, so meat and bread. Supernatural. Nung tuyo na yung sapa, pumunta ka doon, bakit natural naman? Paano yung natural provision? May byuda doon na walang-wala na siya yung magpapakain sa'yo. Tingnan nyo, no? May byuda doon na walang-wala pero siya yung magpapakain sa'yo. Hindi niya pinupunta si Elijah sa mayamang byuda. Hindi niya pinupunta sa mayamang byuda na nadeliveran ng mali-maleta. Pinapunta niya si Elijah doon sa byuda na huling saing na lang. Di ba? Alam niyo yung story na yan, di ba? Nakita yung babae na nagdadagdag ng panggato. Sabi niya, Miss, pwede bang makiinom? Sige po, okay mo yun. Pagbalik mo, magdala ka na rin ng pangbara. Ay, gulat yung ano nga ho ito, yung huling bake ko na ito eh. After nito, mamamatay na kami ng anak ko sa gutom. Ano sabi niya? Hindi mangyayari yan. Ito, lakas ng loob. Hindi mangyayari yan. Basta gawin mo yun, ipagluto mo ako, pagdala mo ako ng tinapay. Alam nangyari, di ba? Kada bukas ng biyuda, puno lagi yung lalagyanan. Sino gusto ng ganon? Yes! Kaya nagano po, nagpipray po ako ng dedication, sinasama ko po yung pag-pray ng lugar. Let's pray again, pag-pray natin ngayon. Lord, kailangan na po ng taon, and we continue to claim, Lord, yung pong nangyayari dun sa Sarifat, who provided for Elijah, Prophet Elijah. We pray, Lord, na bago po masaid, yung aming bigasan, mapapalitan na po ng laman ito. Na hindi po masasaid yung aming ATM, hindi rin po masasaid yung aming kitaba, Lord God, lagi po itong magkakaroon ng laman. Naturally, supernaturally. And it's my declaration for everyone here, maging yung makakasama po namin, Lord God, sa broadcast, Lord, sa daily broadcast. We just pray, Lord God, na kung di nyo po kami dadagdagan ng panggastos, babawasan po kami ng gastos. Or you can do both.
Bawas na yung gastos, may pang-gastos pa. We receive that by faith. Wala akong mawawala at we receive that by faith. In Jesus' name, Amen. Lapakan natin ang Panginoon. So, di ba? Kaya yung natural. Sa akin, naranasan ko yun. Last week lang. May nagbayad po ng graduation fee na 3,000. Kaya yung gawin ni Lord dyan. Kaya yung gawin ni Lord. Okay? But be a living test. Kaya ako po sinishare yun, hindi para ipagyaman. Kundi tinitestify ko po para una, para ulitin ni Lord. Pangalawa, para gawin din ni Lord sa inyo. Okay? So, great power and grace empower your testimony. Iba may prueba Diba? May prueba Kaya napakalaga. Gusto ko sana nung may nag-testify, napabutihan ni Lord. Find something to thank God for. Okay? Find something. At maniniwala ako kung pinagkakatiwalaan tayo ni Lord ng konting testimony, palalakihin niya po yung testimony niyo. No? Palalakihin niya po yung testimony niyo. Maging tapat lang. Sabi sa Luke chapter 24, this is what is written, that Christ will suffer and rise from the dead, and that the repentance and forgiveness of sin will be preached in His name. Tignan nyo ito yung pinagdadaanan niya, passion, death, resurrection. Pero puno-tulo, you are witnesses of these things. Kayo ang aking saksi. Mga kapatid, nakarating sa atin yung record, hindi po yan fake news, na si Jesus namatay, muling nabuhay, na si Jesus nagpagaling, na si Jesus po nagputos, heal the sick, raise the dead. Hindi yan fake news. Be living witnesses. Be living testimony po. Yan. And as we overcome, we testify about Jesus Christ. Yan po. Mga pinagdadaanan tayo, pero tayo po ay maging living testimony. Kaya di pagtanong dito, paano tayo magiging epektibong saksi ni Jesus? Paano tayo magiging epektibo? Magiging epektibo ba tayo pag ang dami natin memory verse, pero hindi kita sa buhay natin? Hindi, no? Maganda nga, isang verse lang alam natin Pero kita po sa buhay natin yung ating unity. Kita sa buhay natin, magkakaisa yung pamilya. Kita sa buhay natin na tayo po ay generous. Na tayo po ay compassionate. Yan po. Now, I will go for someone who only knows John 3:16, pero he lives up John 3:16. Yan. Kasi yung daming memory verse, ang daming trophy sa bahay, bakit champion lagi sa memory verse, no? Pero hindi dito sa buhay. Bakit kung nandito lang, hindi bumaba dito at hindi tumalo sa kamay? Hindi tumalo sa kamay. Kaya how can we make effective witnesses for Christ? So yan po mga kapatid. As we go and enter our 25th year, channel of blessing tayo, napakalaga we remain faithful and how to live a life of unity. Tapos mag-practice tayo ng generosity and maging living testimony itong bawat isa sa atin. Gawin po natin yan. Sana po sama-sama tayo. Hindi lang sa ating 25 taon, kundi beyond pa. Beyond pa. Kaisa po tayo. Kasi kahit man lang po sa Church of the Taytay, dito lamang po, ma-answer po yung prayer request ni Jesus. Alam niyo yung prayer request ni Jesus? That they may be one Father. Hanggang ngayon, hindi pa rin po na-answer yung prayer ngayon Bahagi po yung body prayer. At least tayo magsimulan natin. Simulan natin sa ating pamilya. Ayan Simulan niyo sa inyong pamilya. Dadali po yan sa ating church. Amen? So ito po, ang tanong ngayon sa atin, how can we start to live a life of unity, charity, kasi generous, and testimony? Paano kaya? Paano kaya? Paano kaya? Yan po yung inyong pagnilayan at sagutin. Amen? Sige po, tayo lahat. And let's give honor and praise to the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pagkutihan. Manalangin tayo. Lord, we want to be faithful. Not just to be fruitful, but we want to be faithful kasi yun po talaga yung mag-utos sa amin. Yun po yung kalooban sa amin. Kaya, Lord, as one church family po, church family, help us, Lord, to be faithful by practicing unity in our midst, Lord God, in our fellowship, in our ministry. Meron pang hindi pagkakaunawaan minsan dahil magkaiba po ng idea. May we be united by your love.
Yun po yung magkasundo po kami sa inyong pagmamahal, Lord God. And Lord, we ask also, Lord God, generosity in our midst, Lord. We thank you, Lord God, sa mga generous givers, Lord God. We thank you, Lord, for them. And we ask, Lord God, send more kingdom financiers, Lord. Send more workers, Lord, who will be generous with their time, talent, Lord God. Send more workers, Lord. Send more intercessors, Lord, who are generous in their time in praying, Lord God. Send more teachers, Lord God, who are generous with their time and treasure in teaching and reaching out to other people. Send, Lord God, more Bible study leaders, Lord God, who are generous with their time and abilities, Lord God, in reaching out to other people. Lord, magtayo po kayo, Lord, ng mga generous na mga anak ninyo rito who will go out at hindi sasarilihin ng mabuting balita. And we ask also, Father, na bawat isa sa amin na represent you properly. Maipahayag po namin ang inyong wangis ng tama, Lord God, by becoming living testimony. Nakitaan po ang buhay namin ng inyong kapangyarihan, nakitaan po yung buhay namin ng inyong pagmamahal, Lord God. Kaya tinataas ko bawat pamilya na naririto, tinataas ko bawat individual na naririto, Lord God. Kita po sa kanilang buhay ang wangis ninyong Panginoong Jesus. We pray, Father, for everyone, Lord God, to be living witnesses for you, Lord God. Buhay na patotoo yung kanilang buhay. Buhay na patotoo yung kanilang pamilya. Na yung mga sinasabi po namin, pag Sunday sa sermon, yung mga sinasabi po ng inyong salita, totoo. Dahil nakikita sa kanilang buhay, nakikita sa kanilang pamilya, nakikita sa pag-aaral ng mga estudyante. Lord God, na magsisimula na po yung pasok bukas. Lord God, gawin niyo po kami mga buhay ng pagtotoo. May taas po kayo. Lord God, may taas po kayo sa aming kalagitnaan, sa aming pag-aaral, sa aming anong buhay, sa aming pamilya, sa aming buhay, Lord. May taas po kayo. At Lord, maging tapat kayo sa sinabi niyo, when you are lifted up, at kayo ikinaas, you will draw them to you. Kayo na po magkaharap ng tao tungo sa inyo. Yan po kami na sa loob. May taas po kayo, Lord, sa amin kami magpunta. Lord God, yun ang aming panalangin sa church. Sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Okay. Sabi mo, stand firm. Sabi mo, united tayo ha. Generous tayo ha. At giving